feast for his son. Ang gingarian kuno sa langit, nagpadayag sa usa ka sugilanon, may tungod sa usa ka hari na nag-andam og bangkiti para sa iyang anak. When the banquet was ready, sa diha nga ready na ang bangkiti or ang selebrasyon, he sent his servants to notify those who were invited. Iyang ipadala ay ang mga alagad para pahibalo ang tanang giimbitar. But they all refuse, saying, they all refuse to come. Sila tanan ng balibad nga dili sila ka abot. Okay. So he sent other servants to tell them, the feast has been prepared. Di ba? Dala na po niya ang uban niya mga sulugoon para nga isulti nga preparado na ang kumbira, preparado na ang pagkaon. The bulls and fattened cattle have been killed. Apa ni koan? The feast had been prepared, the bulls and fattened cattle have been killed. So na nga, kuan na gyud nga ihaw ng tanan, everything is ready, come to the banquet. Or come to the wedding feast. Muna isa sa mga invitation ni Lord nga moduol kuno ta mo adto ta sa bangkiti sa kaminyoon na ay wedding feast ang nga selebrasyon, and nangimbitar ang amahan matud pa sa tanan ni gibang imbitar. So ang primero nagimbitar wala gid sila ni duol. So he sent other servants, ina po gipalain gipa dala ang lain niya po niya mga sulugoon nga nagadasig nga ang tanan preparado na. But the guests he had invited ignored them and went their own way, one to his farm and another to his business. So katong giimpitar na pod is wala pod sila nang nunga. Tingano daw kuno gi-ignore nila ang maong invitasyon. Nganong gi-ignore nila? Niadto sila sa ilang farm and then ang isa niadto sa ilang business. Unsa pa sa putana? Ilang gi-priority ang ilang livelihood, ang ilang panginabuhi. Sumuo na kasagara karon ang priority sa tao is maugid ang panginabuhi. Panginabuhi sa gidunahon. Matod pa sa pulong sa Ginoo nga mao na ang gipadayag sa second nga group sa iyang servants. Others seized his messengers and insulted them and killed them. Ang uban ilang gipang kulata, gipang insulto ang mga servants nga gipadala sa amahan para mag-apil sa bangkite, uban gipang patay. So this speaks about the messengers of God. Nga ang mga alagad si Ginoo gipadala para nga kining ipahibaw ta nga ang bangkite, ang dakong bangkite sa gingarian sa Dios ready na. Ready na. Pero ang pangutana, ready na ba ang mga tao? Sumo na ang dakong pangutana, ready na ang tanan sa langit. Pero ang maadtuig langit, ready ba? So ang gibisihan is naa sa ilang farm, taas sa ilang farm, tuas sa ilang business, sa ilang livelihood. Mo na ang gibisihan. So kay kaduhan naman to nga ining mga ipadala, and then others ang uban kuno ang mga sulugoon ang gipadala sa Dios o sa amahan nga nagsugo pangpatay ginsulto ug grabe gyud. Verse 7, the king was furious, nasuko agad ang hari, and he sent out his army to destroy the murderers and burn their town. So sinitabo kung dili ay kuno mo respond ang tao sa invitation ni Lord para maka-apil tas bangkiti. It's a free banquet. Matud pa, and if we have lots of priorities, then those things nga ingon ni Lord is matud pa sa di masuko na ang hari,
He sent out his army to destroy the murderers and burn their town. So naadayoy mahitabo sa dapit nga kalamidad. Isa na nga atong sabton kung ang Lord masuko kay gi-prioritize nato ang atong trabaho. Remember, gitagaan na taog timetable. Pila ka adlaw sa isa ka semana? 7. Isa ka adlaw, dili na itrabaho, kun dili alagad sa Ginoo. So kung dili ta kabalo mo plastar ana, dili pud plastado ang atong kinabuhi. Dagan sa atong kinabuhi. Kung dili ta kabalo mo manage ana, dili ta kabalo mo pahiluna ana. Kita gapoy akanan si kita gapoy luoy. Kaya ang Lord naghatag naman sa formula. Naghatag naman siya. Wala man siya nagkulang. Ang ato na lang response. So yung dinhi nga kay gibang patay man yung mga alagad, gibang insulto pa nga dili magbali-bali kung walihan. Daghan pa kaayo ang mga dili maayong pulong kuan, daghan pa mga tamay-tamay BI. Nasuko ang hari o gipadala niya ang iyang mga army to destroy the murderers and burn their town. And he said to his servants, the wedding feast is ready. Preparado na gid ang kumbira. And the guests I invited aren't worthy of the honor. O ang akong mga gipang imbitahan, dili sila takos sa dungog nga akong gihatag kanila. So si sabot ana, na yung mga panahon na diin, gitagaan ta ni Lord of chance, but we miss it. Ato lang tagaan og kanang walay bili. So, dili na to value ang mga butang nga espirituhan nun, ang mga butang nga langit nun, kung dili ta mamalandong o dili ta magpaubos atong kagalingon. Remember, what is happening around the world is alarming already. Dili na siya dapat magkumpiyansa. Wala ta masayod unsa mahitabo sunod. So kay wa man ta masayod kung unsa mahitabo sunod, mangandam ta. Dili malipay si Lord kang atong kalipay, lakwat siya, laang diri unsa didto unsa na. Dili siya malipay. Ang ingi kalipay nga diin naghatag-tag time nga namalandong sa iyang kaayog magrasya nga inibubo nato sa matag adlaw nga tanan. If our time nga gi-spend nato, we love to spend it with our loved ones. Grabe nga banding with friends and lovers pakahap. But we miss the time for the Lord. Bisan og dili worship. Dili pasabot nga ay nagdomingo ra nga maghatag panahon ni Lord. Every day, we have to give Him time. Much more on His day. Sumatod po din na the guests I invited aren't worthy of honor. Now go to the street corners and invite everyone you see. So, taon nang nitagit siya pamaagi sa adto na lang sa kalye o imbitaha ang matag usa. So, ang first invited, wala na bali-bali. Ang ikaduha, wala ka po nagbali-bali. Ang ikatulo, ng mga, dili na siya, inila, mga ordinary nga people, taga-kanto. Matod pa, invite them. So the servants brought in everyone they could find, good and bad alike. Okay, now, tanawan ng verse 9 o 10. Taga-kanto. Dali ra kuno kaayo ang mga tao nga nas kanto, pasabton, dali ra sila imbitahon. Why? Nanong dali ra man sila? Ingana sila ka, open ang ilang time, open ang ilang mind. Dali ra kay na nimo. Dali ra kay na nimo, madala ang mga tao na sa kanto. Kaya dili sila tag-as og mga expectation.
Kinsa mo madali-dali kung naay kanang mangay kag tabang. Nasa kanto, tabang, tabang. Dali ra siya mo tabang. Hello. So sinitabo ang mga taga-kanto matud pa is ni kuan sila sa imbitasyon, ni grab sila sa imbitasyon o matud pa bad and good alike, and the banquet hall was filled with guests. Napuno pati daghana day tao sa kanto. Ang mga banquet hall napuno jud kuno kay tanan, napuno jud kaayo kay nanuol man tanang mga tao sa kadalanan or kanang kakalihan. Okay. Now verse 11. But when the king came to meet the guest, apan niabot na magid ang king kay kuan mo to siyang anak, kasal mo to siyang anak. Niabot ang hari para tan-awon niya ang mga bisita. He noticed a man who wasn't wearing the proper clothes for a wedding. Kabantay siya. Nga, uban, ang may wala jud na ka, isa ra kuno. He noticed a man, nakabantay siya. Sa kadaghan na puno naman ang tao, wala man gid siya nagbisti sa kasal. So si pasabutan na, kinahanglan gadi ay nga kung mo join ka sa wedding feast ni Lord, kadili lang ang atong presensya is importante, kundili ang atong attire. Sutabul ba sa invitasyon? Kay wedding man to siya, so kinahanglan naka-wedding attire kuno. Atod pa sa puno sa Ginoo. So nasuko ang hari. Friend, he asked ingon ang hari, how is it that you are here without wedding clothes? Ngano nakasuhod man ka nga wala nagbisti sa kanang pangkasal? But the man had no reply. Wala in taon sa katingog. Then the king said to his aides, bind his hands and feet and throw him into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Tanaw na to ni, no? Mura o unfair kaayo ba? Nakasulod siya dito, walay wedding attire, o niya ang hari na suko man. Ingon din ng hari sa iyang sulugoon, kapusa siya. O ilabay dito sa kangit-ngit. Nga na ay pagbangutan o pagkagot sa ngipon. So si pasabot, ani. Kung naata mag-join ta, apan we are not physically ready. Dili ta preparado sa atong physical. Wala tay effort. Dili ta mag-effort. Dili dahil si Lord lipay. Kinanglan nga presentab lita matubang sa Ginoo. So wala gid ingon ipagawas na lang to siya. Gigapos. And then wala sa ta dito gigapos. And then ingon siya ilabay dito sa ngit-ngit. Matod pa nga naay pag tiyabaw o pagkagot sa ngipon. So kuyaw kaayo no nga nakasulod sa invitasyon, from ending is kaulawon. Kaulawon. So kinanglan preparado di ay ta aron nga dili ta maulawan o dili ta hukman, dili ta magmahay o magkagot ang ngipon, magtiyabaw ta kay nganuman ipadayag diri nga diin kung na-imbitasyon atong i-grab o dili nato limtan nga naka-attire pud ta sumala sa okasyon. Hello, sumuna purity. Purity white. Basta sa wedding. Kadumdum ko na isa ka Christian, kuan gani siya, singer gani siya, sa gospel singer. Ang iyang wedding dress is black. Nganong black. Grabe ka negative. And then in verse 14, for many are called, but few are chosen. Taghan ang tawag, apan gamay ray napili or gipili. In verse 14, daghan kuno ang gitawag. Daghan gitawag ni Lord ang tanan. Katong first invited na gitawag to.
Kato ikaduha gitawag to. Pero sa tanang gitpang tawag, ang mo respond lang og mo prepare ang makasulod. So, remember kung dili sa kalibutan, ang atong pagtiyaga, atong pag-antos, ang atong pag hinahinig ag hinod, kabalo si Lord ana. Giunsa tag nagunsa tag effort. Naarabay prophecy sa Philippines because Philippines is grabe na ka hugaw. Grabe ka hugaw. Diba kita sa Ginoo sa ako, octopuses. Hindi ka ng octopuses. I'm clean. God is going to judge Philippines because of the wickedness. And if we are going to consult ourselves or ask ourselves, are we contributing God's anger or are we preventing God's anger? Nag-contribute ba ta sa kapungod sa Ginoo nga naghimo ta og dili maayo? Or nagpreventa nga ang kapungod sa Lord dili niya ibubo sa tuga? Our daily act, ang atong kadaadlaw nga binuhatan is gina-count na ni Lord. Dili lang sa Domingo. Dili na to nga mga binuhatan, dili na to nga mga nahuna, dili na to nga sinultian. They are adding something good or something bad. Anak na siya. I believe God will not come during the day sa panimbaho. If you remember, ingon ni Lord, pag-ampo mo nga ang inyong flight dili sa winter or tingtugnaw. Tingtugnaw, daghan na kay nabugnaw sa pagpangalagad. Kaya kung daghan, kung pagbalik sa Ginoo, tingtugnaw, daghan na nangabugnaw pagpangalagad, gamay ra jud ang malangit. So remember, unsa kapait kung mabilintas kalibutan. Dapat mabilintas kalibutan, pangitaon pa nato atong adlaw-adlaw panginahanglan. Pero makalangit na ta, wa na gitay problemahon unsa pa atong panginahanglan. Ingana ra gina siya. Di na ta bati og kamingaw kalaay sa langit. Pros kalibutan, kamingaw kalaay kagutom kasakit. Muna na to. Muna ang invitasyon ni Lord, atong i-grab o atong ampingan na diin qualified ta. Mo-qualify ta. Maka-qualify ta. Father, di sa to, aron dili ta hugman, dili ta mahimong makabasol after all. So, ingon sa pulong sa Ginoo. Now, let's proceed to the Luke chapter 14. Unsay diferensya ani? Luke chapter 14. Luke chapter 14 verse 15. Tanaw na tong diferensya. This is also the parable of the great feast. Sabi nga gyapon ni sa dako nga kumbira. Hearing this, a man sitting at the table, when Jesus explained, what a blessing it will be to attend a banquet in the kingdom of God. Nindot kayo, no? Yun din ni, nga naapunoy, tao nga naglingkod sa lamisa, with Jesus explained, uban ni Jesus, naingon din si Jesus, what a blessing, usa kadakong panalangin, it will be to attend a banquet, usa kuno kadako nga panalangin, nga moapil kuno ta sa kumbira or bangkete, in the kingdom of God. Sa kingharian gyud sa Ginoo. And Jesus replied with this story, og si Jesus ni reply ani nga story. A man prepared a great feast and sent out many invitations. Asa man itong operator ani? Ang tao kuno nagpreparar og dakong kumbira and sent out, nagpadala siya daghan invitation. When the banquet was ready, sa daang bangketa, ready na, he sent his servant to tell the guests. Iyan ipadala ang iyang mga servant aron padayag ang guest, come, the banquet is ready.
Proud pa kay hali, dali na kay ang banquet is ready. But they all began making excuses. Silang tanan, nangita lang gid og mga rason. Wala sila ni patuo. They all began making excuses. One said, I have brought a field and must expect it. Siya nakapalit man ko og yuta, ako sa tong sutaon. So giuna gid ang blessing. Kapalit man siya field. Oh. Giuna ang blessing. Nadawat man siya. Panalangin. Ako sa tong sutaon. And then, please excuse me. Sa excuse na lang sa ako. And in verse 19, another, sila sa tong operator. Hallelujah. Asa na tani? But they all began making excuse. One said, I have just brought a field and must infect. Another said, I have just bought 5 pairs of oxen. Bag-ura po ko kapalit og 5 ka pares nga mga baka. Matod pa sa pulong si Ginoo. And I want to try them out. So giuna gyud ang ilang concern sa ilang mga blessing nga na dawat. Unay problema. Kung daghan og blessing, di na mga lagat. Kung mahutad og blessing, anak pa din, Lord, Lord, Lord. Anak na mga lagad. Kung wala na blessing, sige panawag og Ginoo basta wala na blessing. Pero gani na blessing, enjoy lalakaw diri, enjoy dito. So nagisgot og panalangin. Nakapalit og field ang isa, kaya panalanginan. Ang isa nakapalit pud siya og 5 ka nga kanang pares ng mga baka. Nya gusto nako nga akong sulayan. Excuse me, please excuse me. Another said, I now have a wife, so I can come. Ang isa po kid, bag-o ko na minyo. Bag-o ko na minyo. Di sa ko ka, kuan. So all these are all blessings. Usahay ang blessing good. Maojoy, makababag. Nga atong pagpangalagad sa Ginoo, di na gid ma sano. Ug kabalo si Lord ana. Unsa atong priority? Kung eskwelahan para mag-exceed ta. Mag-effort kita sa eskwelahan. Sa trabaho, mag-effort kita. Unsa man natong effort sa diha sa Ginoo? Unsa man natong effort diha sa Ginoo? So unsa nahitabo? Matod pa sa pulong sa Ginoo, andas ikatulo kay naa siya bagong asawa. And the servant returned and told his master what they had said. His master was furious and said, Go quickly into the streets and alleys to the town and invite the poor, the crippled, the blind, and the lame. So nasuko ang agalon, kay gi-report man sa mga servants nga mauni nahitabo, wala sila nag bali-bali sa imbitasyon. Kay mauni nasuko. Ingon siya lang, adto na lang sa kadalanan, dito sa mga alleys, ito sa mga lungsod, and invite the poor, the crippled, ang mga bakul, ang mga buta, matud pa, and the lame. So ang gi-invite ang mga timawang. Kay ang mga dato nang saman, nagbalibad tungod na silang kadato. Kaya gusto pa nila madato. Kaya pag-abot, kung ang Diyos ay maningil, ang mga sakyanan, ipalutaw na ni Lord. Ang mga balay, ipabalintong na ni Lord. Ang tanan, iyan ang ipabalintong. Tungod kay, wala si Lord na himuot during sa time. Nga diin, maayo pa ang dagan sa kinabuhig panginabuhi. Kung ang Diyos ay maningil, alkan sigit ng tao. Pero kung nangalagad ta, wala tay labot. Hello? Wala tay labot. Kabalo si Lord. Sa dagi-judge niya ang mga Egyptians, pati ang mga hayo. Kabalo si Lord kinsay mga Egyptians o kinsay dili. Kinsa tong hayop sa Egyptian, kinsa tong hayop sa Israelites. Wala hilabdan ni Lord ang iya sa mga katawan sa Diyos. So kung tinuod ang katawan si Ginoo,
is naata sa side sa Dios. Dili kay ang atong side naas panalangin ra. Nga na. Hello. So, ingon ang agalon. Adto na, go quickly into the streets sa mga kadalanan and alis matud pa. And of the town and invite the poor. Imbitaha ang mga pobre, the crippled, mga bakul, the blind, ang mga buta, and the lame. So, mga timawa nga tao, imbitaha. Kada mga timawa nga tao, dali ra gyud imbitahon. Kaya naman, ang nari sa imbitahon, inga na sila ka open ang ilang heart o mind. Inga na sila ka open. Pero ang mga educated, mga dato, ay, dili na basta-basta ni mo imbitar. So, unsay nahitabo? After the servant had done this, he reported. Human ani, gireport sa mga servants, ang mga there is still room for more. Okay, so naa naman to'y mga pobre intang mga tao, mga masakiton pag yun. Ang mga unang giimbitar, mga baskog, mga dato. Ang last nga giimbitar, mga masakiton. Kaya kining masakiton kung walihan, dali raman mo dawat. Hello, mintras, kaya kung may pagpanglawas, ay, bali-bali na din, bali-balis pulos Ginoo. Kung masakiton na, di ba katugan na? Ang gisgatan is, mga masakiton, mga timawa, mga timawa, mga crippled and blind and the lame. After the servant had done this, he reported, there is still room for more. Ingon siya nga, napay, daghan pagit kaayo, pakanti. So his master said, go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come, so that the house will be full. So gusto ni Lord ng iyang balay mapuno. Ki-invite niya ang tanan. So mauna nga, ang tanan nga mo respond sa invitation ni Lord. Nga mo respond nga na kay willingness. Dili kay tanaw lang ka just to witness, but to be part of the banquet. So, naatay dako nga chance na diin ang langit para sa ato. Gusto ni Lord nga so the house will be full. Gusto ni Lord mapuno ang iyang balay. Puno iyang balay. Ang kakapuno karon balay masiyawa. Kadili man ganahan lagi ang mga tao kay mingaw sa balay si Ginoo, daghan binadlungay, may mutong balay sa bikas kay open ang tanan. Libre ang tanan. Hello. So kabalo si Lord nga ingana ta ka open, ingana ta ka kanang humble, ingana ta ka interested sa invitation. So, and then sa verse 22, there is still more room. Dakan pa, there is still room for more. Dakan pa kaayo ang kulang. Bakanti pa. Kinangnan punon jud. Okay. And then, at asa na pagtuon sila? Go out into the country lanes. Asa daw sila pagtuon? Sa verse 23, sa mga kanasuran. And behind the hedges and urge anyone to find to come. Ang tanan ninyong makaplagan, ingna nga dali na kay ready na. So muna ay nagwali sa pulong sino, duol mo, dawat mo sa mangluluwas. Kay para maluwas mo. Kay ang langit para sa mga ni dawat sa kaluwasan. Idawat sa kaluwasan. Nya makigminyo sa Ginoo. Makigminyo sa Ginoo. Makigminyo ni Jesus. Jesus is our bridegroom.
So if our feeling is attached sa atong uyab, unya sa Ginoo wala na kaitan, naka-feel o kilig sa Ginoo pagpangalagan. That's a very alarming already. Every day kilig kay kas imong uyab. Pero sa Ginoo wala na kay kilig-kilig mo, kirig ka na. Delikado na. Hello? That's unfair before the Lord. Init kaayo imong gugma sa imong uyab. Pero imong gugma sa Ginoo, bugnaw pa sa patay nga simon. We have to check ourselves. Hallelujah. Kaya nga naman in verse 24, for none of those I first invited will get even the smallest taste of my banquet. Okay. Siya, walay bisan isa atong una na kong giimbitar makatilaw sa akong bangkete. Now, ayun ka nga. Kining sada gusto ko mo apil ana. Gusto ko mo apil ana. Kabalo ba mo? Diris kalibutan is pwede na nga nakig-apil tas bangkete ni Lord. Okay, asa na makita? Okay, tanaw na to ang Revelation chapter 3 verse 20. Revelation 3:20. Look, I stand at the door and knock. Ingon si Jesus, tanawa, na anak ko nagbarog sa pultahan ug nanuktok. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. So, nakigbangkiti na ta ni Lord kung muduol ta sa iya. Nakisalo na ta sa iya. Sa diha nga, walihan ta, it means nakigsalo na ta, nakigkaon na ta sa Ginoo. Apan sa dihang walihan ta nga musibata, it means we are not interested of the food that God has offered to us. Let's see the ESV on that. Grabe, dili na basta-basta kung mamatay ta sa iyong pulong. Okay. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, bisan kinsa nakadong sa kong pulong, and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me. Makikaon si Lord. Mosulod siya, o mo kikaon, o matod pa siya makiguban nako. Muna nga, ingon si Lord, nga, duol kamo sa bangkete. Kay para nga naamoy luna sa gingharian sa Dios. And as we come, we must also be ready. Kinangnan, ready ta. Ready ta, aron dili ta pareha sa kanina, nga gipagapos na noon siya, unya gilabay dito sa ngit-ngit, ug matud pa na ay pag gnashing of teeth and kining weeping, nagtiyabaw siya dito. Okay. Now, matod pa din sa John chapter 10 verse 9. Tanaw na tong John chapter 10 verse 9. Yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. Ako ang ganaan, o katong muduol ka nako maluwas, o sila makaduol, o makalakaw nga gawas nun, and find good pastures. Makakita og maayong sibanan. So once gani nga, muduol tas Ginoo, nga nakapanibsib na ta, nakakaon na ta. Diba? Nakakaon na ta. Ang atong kalag og espiritu is na-satisfied, na kuan ang needs niya, patud pa sa pulong sino, nakigbangkiti na ta sa Ginoo ana. And as we do it oftenly, it means we are ready for that invitation that God has prepared already for us. Because, sa to kinangan i-practice na to ang good practice
sis matud pa atong buhaton ang maayong nga mga bulhaton. Now let's proceed to Isaiah 55. Isaiah 55. Kanina, come to the wedding feast. Atod pa, na as mga kadalanan, na atos mga kuan, hangtod ang ipang imbitar ang mga timawa, mga masakiton, o nang nuol sila. Hallelujah. Kay usahay anak palagi mang duol lagi kung masakit na. Wala pa nagsakit, kung maulian, di gid mo tuol. Pag magsakit na, muduol na sa Ginoo. Now, sa Isaiah 55 is, lahi po ni, nga invitation. Is anyone thirsty? Adong na ba'y nag-giuhaw? Come and drink. Hali, aron inom. If you have no money, kung wala kay kwarta, come, take your choice of wine or milk. It's all free. Okay. So, nagpadaig si Lord, na bisan like wala tay kwarta, pwede ta grab. Pare kanina, nagdamit pa to sila kwarta. Invite pa to sila, free ang tanan. Free ang pag-adtuog langit. Pero citizen ta sa langit, natay obligasyon. Amen. Hello. So, ing dinhi, kadtong walay kwarta, alay pro ka balaka. Come take your choice of wine or milk, it's all free. So this thinks about liquid. Wine. Anong naamay wine? Mo'y mo painit sa atong lawas nga kabugnaw na. Na ay nasod, kabugnaw kay dito. And for them to overcome sa kabugnaw sa temperature, mo inom gid sila og wine para gid nga maka-resist ang ilang body. So si pasabot, kung namugdaw na atong kalagog espiritu, kinanglan mo inom ta sa wine nga makapainit sa atong kalagog espiritu balik o maka-boost atong immune system. Milk. Kadungtong ko sa una, apin ako ng milk para na ginas bata nga bag-ong na tao. Kung matigulang na ta, di na ta na mainom og gatas. Hangtod man di ay ta matiguang, dapat mainom og gatas kay damor ta magatiguang. Damor ang atong buko gaka weak. Gaka weak kay mora ba ni atong structure of the body, ang atong bones. Ang atong lawas dili pwede mo barug kung walay buko. So kung magtiguang na ta, ang atong buko magka-luya. So aron dili maluya, ipainom ta og gatas. Unya dili nag-inom lagi ka gatas tigulang na lagi ta. Yang imong giinom kay Nestogen man. Nag-inom lagi ko gatas, pastora. Unya pila mo edad? 70. 60, 70. Unsa man pud imong gatas? Nestogen, pastora. Unsa na maalamon dili? Ha? Ang Nestogen, ano man Nestogen 1, nasa 0 to 6 months, then 6 months onward, then 1 to 3, 3 naman. Naamong ko na siya age bracket. Nag-inom ka gatas, una dili haom sa imong edad, wala gyapon pulos. So nga na gyapon sa atong pagpangalagad si Ginoo. Mainom tag espirituhanong gatas nga mao ang pulong sa Ginoo para sa abawaan man natog lig-on pa ning atong spiritual calcium. Unsa man na sa atong bukog? Calcium, potassium, dayon bone marrow. Kung kulang na ta og bone marrow sa atong bukog, di kita kakalakaw. So, calcium, potassium, and bone marrow, and magnesium. So, unsa pasabot ana? Di na ganita kaabot sa simbahan. Either wa na kay calcium or wa na kay sa to ganina, bone marrow. Ang imong body system ay las kalibutan, pero sa imong spiritual system wala na des Ginoo. Amen. Lo, di na ganita kaabot sa simbahan. Nya grabe kita mo laag. Na ay problema sa atong spiritual structure. Either nag-calcium, nawala na ang kagana sa pangalagan, tindog. Hello. Nya, may kang dulog-dulog si mong uyab, nya ang Ginoo, suko ang Ginoo. Pag-abot og hukom, kinsa may alkansi.
Mm. Hello, ang tao nga wala na hatag priority. So come take your choice of wine or milk. It's all free. Verse 2. Why spend your money on food that does not give you strength? Okay, moral. Questionable kayong verse 2, di ba? Ngano kunong magasto man mo sa kwarta sa pagkaon nga dili makahatag ninyo kusog. So say pasabot ani nga kung mukaon ta makusgan baya gyud ta. Say pasabot ani. Dili na physical nga pagkaon. Kung dili matud pa ang spiritual nga pagkaon sa aspect physical nga strength, physical nga pagkaon makalig-on magid sa atong physical food. Pero dili na makatabang sa atong spiritual strength. Ang atong ipangkaon, corn beef man, beef steak man, lechon man, sa kanadiya ng mga lamig ang pagkaon, makalig-on sa atong physical. Pero dili gyud bisag 0.5% sa atong spiritual. Di jud na makapalig-on. Amen. Hello. Pero kung balihon na to, 100% nagkaon ka sa pulong sa Ginoo. Pati imong physical carried na. Carried na. Unay advantage sa spiritual matter. Ang atong physical is carried niya pa-strengthen. Okay. Like for example, kang Moses. Walay kaon-kaon si Moses for 40 days and 40 nights. Pero nganong baskog kay siya? Because there is special power in spiritual aspect. Ang atong pag-spend time sa Ginoo, nga na ta ka hunger, nga na ta ka spiritually thirsty and spiritually hungry. And spiritually kining want to be filled is appeal ang atong physical ma-blessed. Hello, pero kining atong lawas ato juning pakanon og ayo. As in busog jud ka tanan. Buntag pamahog paniud to. Ato jung ipa kanang palabian og pagkaon. Unsa may epekto ana? Hello. Alayo ray si mana, burot gid ka. Hello. Burot jud ka. Trigger na dayon ang sugar, trigger na din ang hypertension. So, sa nga maggasto mo sa kwarta sa pagkaon nga dili makatay nga busog. Why pay for food that does you no good? Nganong magpalit man mo pagkaon nga dili makatay nga maayo. Listen to me and you will eat what is good and you will enjoy the finest food kana. Kung maminaw kuno ta sa iya ha, makakaon ta og maayo and you will enjoy the finest food. Unay nahitabo ni Moses. Naminaw ragid siya ni Lord. Dito sa bukid Sinai. Siya ragyud wala na diyuy lain. Una ko mga lagad dito tos Ginoo dili dito ta kalayo sa atong pamilya. Zato we are not worthy to follow Him. Because when God requires us to be away from our family and you could not able to do it, dili magmanampuson si Lord sa iyang tawag. Hello. Nya wala gito. Rayuting nagbalon-balon si Moses ato. Wala siya kaon. So nindot kiday ning atong disiplinahon atong lawas nga di sa ta magsigig kaon. Kunya kaya ninyo. Kaya ninyo. Kaya karon kay wa pa man. Pero actual na akala ko lang. Hello. So, inga na nga, isa, listen to me. Paminaw nako and you will eat what is good. Tanaw na mati pag-ayo si Martha ni Jesus. Perti kanyang pamati, perti man, busog kayo si Martha. Maria. Bisag, humot atong kusina, wag yun si Maria. Nagpalipalis ka, humot sa giluto ni Martha sa kusina. Kini po dayog si Martha. Butter kayo. Iya panggi, disturbo si Jesus o si Maria. So, ingon si Martha, Jesus,
Pwede ba ipatabang sa si Maria sa kuha? Kaya kini akong preparasyon para rabi po ninimo. Oh, unsa ingon ni Jesus? Martha, Martha, Mary has chosen the best thing that cannot be taken from her. Nakapili si Maria o pinakanindot nga dili mawala kaniya. Kaya nga atong nasabtan, di na malangkat sa atong hunahuna. Amen. Pero atong nakaon, pag human og digest ana, goodbye. Hello. Di ba? Hindi pa ka mahilisan pagka-problemahan. O na-overput ka, problema gihapon. Pero kung mamay na tas pulong si Ginoo, kung sa may tabo, ay uli na to, mong isig. Hello? Makadumdum tas nakaayos si Ginoo. Hello? Di ba? So listen to me. And you will eat what is good. Tanawag tong Samaritan woman. Naminaw yapon ni Jesus. Sa babae, kung nakaila pa lang ka, nakabalo pa lang ka sa gasa, sa kinabuhi, para nimo. Dili jud ka, uhaw na. And siya nga, tagay ko anang kasaha, Lord. Kaya dili, aron di na ko mo, sag-o diri. Kaya kinaisap kining tubig akong ihatag nimo, di na kauhawon. At sa tagay ko ana, Lord. Kaya kung tagaan ko nimo, di na kong balik og sag-o diri. Di na kong balik og sag-o diri. Dili ipasabot ng atong daily routines ato ng biyaan. Ato gyapong buhaton, pero ang atong spiritual routines ato gyapong trabahoon. Sa to, work out your own salvation. Trabahoon na to. Dili na to i-expect lang. Work out. So ato pa, natay action. Natay effort. Natay effort. And you will eat what is good. You will enjoy the finest food. Ang kanindot aning spiritual food. Dili ka mag-obesity. Dili ka diabetikon. Dili ka mag-hypertension. Amen. Kinsa ba'y Christian nga na-over pagkaon sa pulong sino, i-diabetic, i-hypertension. Di wala. Nindot ka ayo. Hello. And then, verse 3. Come to me with your ears wide open. Dali mo nga ang inyong mga dalunggan, abri gayud pag ayo. Listen and you will find life. Come. Katong giguhaw, gigutom. Matod pa. Dali mo ka na po ng inyong mga dalunggan, abri pag-ayo. Hello? Abri pag-ayo, aron maka dungog. Di kay abri lagi, pero nagpalingog-lingog. Abri lagi, pero nagpalingog-lingog. Kinsay diri sa ato nanubo ka. Niabot pag 5, 10, 20, anak pa ni sugod. Ang sa may bateo nimo. Hello? Mas stress jud ka, no? Oh. Hello? Idri? Come to me with your ears wide open. Maminaw jud kaayo ang inyong dalunggan i-abri og ayo. Listen and you will find life. Pamati o makakaplag kamog kinabuhi. Sadam na daot ko. Papamanjud ko na completely og kaulian. So, ito pamangking mina ko sa worship song. Kaya dili pa na ako kaya magbasa sa Biblia. Kasi mamati ko wali. Hindi ko nga, Lord, ibalik din akong kusog. Kaya dili pwede maingani. Dagka na kaipindig akong trabaho. Kaya wala gid mong lawas. Down gid mong lawas. So, nagkamot na ning kamot. Kaya Lord, hapit ng Domingo. Kaya na lahat ipagit akong ibati. Grabe atak sa kaaway ganina. Sugod na mo. Okay, ako wala pa akong gitugnaw. Wala ako tsakit-tsakit. Sa diyang nagbattle na sa prayer. Binding and loosing na, battle na sa prayer. Ako'y nikalit naman o pamugnaw ko as in tugnaw as in, ang sa tawag ana, gitakig o takig. So nga ko isa ka jacket, di nagigaya.
adto jud ko sa baga nga jacket. Ingay na, ang color din ko din. So, handog yung pa-remind ko ni Lord sa song nga, He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. So, ipabalik-balik na, idag, sige no. And then, ulit to sige ko declare na, Lord, you are my deliverer. You are greater than the enemy. If the enemy has the power, your power is greater than the enemy. So, ikaw nga, ganing, I have to take the challenge, take the battle, face the battle. So listen and you will find life. And I will make an everlasting covenant with you, and I will give you all the unfailing love I promised to David. Maghimo din si Lord og kasabutan. Unsa man ang kasabutan? You have a place in heaven. Naatay luna sa langit. Bahalag dili ta makaplastar og ayo diri nga atong balay diri. Inig ting-ulan. Mabilar tag sinalod sa buslot. Halos tanan mga sudlanan makuha na nimo. Pero sa langit dili na ta ingana. Relax sa kita dito. Di ta manok maglinog pa. Magkuan pa, mag-tsunami pa, or mag-flood pa, di na tamahadlok dito. Muna sa din kabalo ko sa langit, ikaw gusto kong langit. Wala dyan ko, sinampang kay o pangalagan. Why? When I understand, ingana din langit, kanya sa din, hadaptan ako, ingana imperno, ingko di ko imperno, bilgok magkana itong imperno. Choice man na nimo. Hello? Kung ato ka imperno, choice na nimo. Dili na kay, si pastor man, nabackslide ko kay, si Kuan man good, si sister man good. Dili man nga nasa, dili man towards others. It's your decision. Hello? Hinga na. So, I will make an everlasting covenant with you, and I will give you the unfailing love. Ihatag na ko sa imuha ang walay katapusang gugma. Walay katapusang gugma. Sa ato si pasabutan na, kung ang imong gugma nag-uros-uros pas Ginoo, congratulations. Hello? Napakay kugmas Ginoo. Ganahan kag worship ni Lord, ganahan kag diet ni Lord. Ganahan kag mamati sa mga worship songs. Or on sa bakahan. Di ka ganang Christian songs, kay katurog ka ng imong worldly songs. Kanya na pagi ka sa worship team, oh my God. Hello? Dili gid maayo. Ang atong choices, ang atong likes, nagdetermine unsa nga level ta nga Kristohanon. Sa songs, sa mga salida, sa friends. Unsa pa na diha? Nagdetermine unsa na ang level sa imong Christianity. Hello? I will give you all my unfailing love I promised to David. Nga akong gisaad kang David. Tanawa si David. Grabe pagigugman na sa Ginoo eh. Amen. Grabe may gugma sa Ginoo. In terms of giving, take it siya. Ordinary mo hatag. Nagtigom siya mga bulawan, mga silver para sa templo sa Ginoo. Grabe, pila to ang inditigom. Pila ka tons na gold and tons of silver. And then mga hardwood. Tigom niya para sa Ginoo. Hello? Kaya nga na siya nagigugma sa Ginoo. And then in verse 4, see how I use him to display my power among the peoples. I made him a leader among the nations. So isa na nga covenant, isa na kasabutan, nga i-display ni Lord ang empowered pinagi nato. Kung mag-ampo ta, na ay mahitabo. Amen. Hello? So, pwede na nga, kamo mag-ampo ko na nakinanglan. Kamo na mag-ampo because God has given us power and authority. Just exercise it with humility and sincerity. Itagaan ni Lord of power and authority. So, how I use him to display my power among the peoples. I made him a leader among the nations. Ako siyang gihimo nga leader among the nations. Himuon ta ni Lord nga,
leader. Himuunta ni Lord nga someone in the community. And then be sure nga God is seen in your leadership. Amen. Siguro nga si Lord makita sa imong leadership. Nga you really have the light of God na ay kahayag sa Dios ni danag sa imong kinabuhi, sa imong mga hunahuna, sa imong mga idea, sa imong gipangsulti, padanag na si Kristo na as imong kaugalingon. Amen. Ingana siya sa to let your light shine before men that they may see your good deeds. Pakita ang inyong kahayag sa katawhan aron makita ang inyong mga maayong binuhatay. Kami doon nagtanaw ragid sa tuwa. Malipay siya, mapahiyom siya nga maayo atong gihimo. O mo, mag-uulpot siya kung dautan atong gihimo. So wherever we go, whatever we do, God is watching us. And every time He invited us, if we are responsive sa invitation, kanahan si Lord ana. Amen. Kanahan si Lord nga, mo respond ta sa iyang invitation. Kaya kung mo respond sa invitation, it means ingana ka active. Ingana ka active. Ganahan si Lord nga aktibo ta. Sama kung nagtrabaho ta nga if we are actively doing our jobs, malipay ang atong employer. Amen. Kung aktibo po ta nga mamuhat sa bulaton si Ginoo mag-alakay, malipay po si Lord nato. Kung malipay si Lord nato, tagaan tanyag paha, lipay, o dili taniya, tagaan o kalaay. Amen. Kung tagaan tanyag kalipay, dili taniya tagaan kalaay. Hello? Kabisan o mag-iswila ta, magtrabaho ta, nakikistorya ta ni Lord. Ako kabisan maglaba ko. Gaya. Aminaw ko ni Lord o makikistorya ko ni Lord. Mangayhay ko, manilhig ko sa panadiha sa kusina. Istorya ko. Bisan og sa jeep, tulo akong luha. Why? Ingan ako mag-communicate ni Lord. Kung ako personal mag-pray, walay madunggan sa akong baba. Pero group prayer, kani anak ako kusog akong pray. Magampo ko. Walay makadungog kung personal akong mag-prayer. Nalanas ako na between God and me. Pero gatulo na akong luha. Have you tried ka nag-ampo mo gatulo itong luha? Di ba tsada kay pamati? It means you have access already in the presence of the Lord. Naka-access na ka sa presence ni Lord. And that's a good interaction with the Lord. You feel His presence. And when you feel the presence of the Lord, we are energized. We are strengthened. We are inspired. Atong kinabuhi is na ay meaning. Nabisag ang imong sudan, dili para kalami sa uban. Piling nimo, bulahan ka paghapon. Amen. Kay bisan pagtsada kay imong sudan kung layo na kas Ginoo, empty gyapon imong feelings. Kasulay ba mo ana? So, inga na igsuon. Let us pray first message. Father God, once again, salamat sa imong mga pulong na imong ibab. Dayag ka namo, na ikaw nag-aimbitar ka namo, O Diyos, na maduol biya kanimo, na aman, wala may kwarta, we can be able to come and respond to your invitation. We can drink the wine and milk. We can eat your word as we listen. Salamat, O Diyos, sa imong mga pulong. Hallelujah. And thank you for the invitation of the wedding feast, O Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, nga daghan mga alagad nimo na imong gipadala sa mga kakantuhan, O Lord God, streets, even in countries, O Lord God, in different countries, in different places, O Lord God, just to let the people know na you are inviting, O Lord God, sa mga katawhan, sa wedding feast, O Lord God, sa imong anak na si Jesus Christ of Nazareth. And we pray, Lord, nga ang tanan nga mga pangwalihan, gipang-imbitar, we pray for the response, O Lord God. We pray nga kami sab, O Diyos, yung mga anak, we can be your servants, Lord, nga maga-imbitar mi sa mga katawhan, nga mo, o imong kabahin sa bangkiti, nga imong giandam, Lord,
Salamat sa tanan, siluhi kini sa mga biling nga dugo, and continue to bless us all together in Jesus' mighty name we pray. Amen.